para lang sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay. Itong petition nyo for writ of habeas data, pinagbigyan po ng Muntinlupa Regional Trial Court. Paki-review lang sa ating taga-subaybay, ano ba itong writ of habeas data na ito? Opo, hiningi po namin sa hukuman na pigilan at tanggalin, no? Pigilan ng pagkalat at tanggalin sa postings sa internet ang anumang personal na information or sensitive personal information kaugnay ni Mr. Vic Sotto. Ibig sabihin, yung kanyang pangalan at yung iniuugnay siya sa umano ay kaso ng rape. Pinapatanggal namin ito dahil ito ay paglabag sa right to privacy ni Vic Sotto. At kinatigan tayo ng korte sa RTC ng Muntinlupa at inuutusan na po si Mr. Daryl Yap na tanggalin yung kanyang teaser video na naglalaman ng pangalan ni Mr. Vic Sotto at yung iniuugnay siya sa kasong rape. So ito po yung aming hiniling at pinagbigyan naman po ng korte. So attorney, just to clarify, no, correct me kung papanood ko at nabasa ko is tama. Yung grinant sa inyo ng korte, yung teaser lang po. Pero merong mga report na ilalabas na daw yung pelikula po sa February 5. Yung hinain ninyo para sa teaser lang, walang kinalaman sa pelikula, or ibang ano na naman yon, ibang sampa po ang inihain ninyo laban nyo po kay Daryl Yap? Kasi teaser lang, it's just ano lang di ba? Ano lang yan parang papang-engganyo. Pero pag ipalabas po yung pelikula, may kaibahan ba yan? Yan. Tama po. Yung i-final po namin petition for habeas data ay ang focus niya ay yung teaser video. Ang sinabi namin doon sa petition, kailangan tanggalin ito dahil naglalaman siya ng sensitive personal information, yung pangalan at yung iniuugnay siya sa rape. Hiniling din namin sa korte na kung yung pelikula ay maglalaman din ng parehong sensitive personal information, na ito ay isuppress o tanggalin. Kaya partial lamang yung pag-grant dahil ang pinagbigyan lang ng korte ay yung teaser video. Sabi ng korte, wala pa tayong, hindi pa naman nakikita kung ano yung pelikula. So wala pa tayong basihan para galawin ito, no? Dahil ito ay prior restraint parang sinesensor mo, hindi pa pinapalabas. So yun ang sinabi ng korte at meron daw ibang pamamaraan naman kung gusto namin itong i-address. At yun po ang susundin namin. No? In fact, meron kaming cyber libel case na pending pa at meron din kaming plano na magsampa ng kaukulang oposisyon o pagtutol sa MTRCB kapag ito ay isinumite na nila. Kasi wala pa kaming kopya ng pelikula, hindi pa namin napapanood, kaya hindi pa namin sabi kung ano yung gagamitin namin dahilan para ito ay gilan o para sila ay makasuhan. Kailangan mapanood muna namin. Sige. At kapag ito ay pinalabas, itong pelikula ito, sa kabuuan na ito, particular itong eksena na ito, Gina Alahar and who is this actress who plays Pepsi? Red Bustamante ba? Red Bustamante. Makikita po nila that the scene was maliciously edited, no? Pag nakita mo yung yung dialogue na ni rape ka ba ni Vic Sotto, ganyan, di ba? Opo, when actually hindi yung kabuuan ng eksena, they will find out. So malalaman natin that the scene, itong eksena po kinuhanan, inedit po ito in such a way, pinutol-putol in such a way na pinalabas nila na umuo si Pepsi di umano na siya nga ay ginahasa ni Vic. So kapag ganito po ang makikita ninyo kapag pinalabas na yung pelikula, the very act of maliciously editing this scene na pag pinanood mo sa kabuuan, hindi naman yun no? So itong teaser lamang, will it suffice na yung teaser lamang ang pina-take down? For purposes of the habeas data, nagpapasalamat na kami sa korte kasi pinagbigyan na ng korte yung aming hiniling. Importante kasi yung finding na merong paglabag sa right to privacy. Magagamit namin ito para pigilan yung pelikula. No? Dahil
naglalaman din ito nung sensitibong personal information Correct. na sinabi ng korte ay hindi pwedeng ilabas. No? Kaya lang wala pa kaming basihan sa ngayon dahil hindi pa niya pinapalabas. Yung pelikula, hindi sa publiko, kung hindi sa MTRCB. Kasi required siyang mag-submit in advance nung kopya ng pelikula. Doon makikita natin. So, tama ko kayo, merong actual malice dahil po sinadya niyang putulin yung eksena na pinapalabas na parang totoo na ng rape nga yung aming kliyente. Pero alam naman niya na hindi ito totoo. At in fact, inamin niya yan sa korte, sinabi niya na hindi naman talaga totoo na ng rape. No? Kaya importante po na makita ito dahil mahalaga yung naging desisyon. Magagamit po ito sa cyber libel complaint, no? Na kung saan kinakaharap pa rin ni Mr. Daryl Yap at magagamit din po namin ito para tutulan yung pagpapalabas sa tamang forum which is the MTRC. Attorney Buko, I'm curious, no? Hindi lumalabas kasi ang sinampan nyo ng kaso is Daryl Yap, who is the director. But who is the producer? Is the producer equally liable? And what was the reason for, kasi itong kasong to, more than 20 plus years ago, ang dami nga namatay na po dito, patay na si Charito Solis, patay na si Pepsi Paloma, patay na si Richie the Horsey. So, parang na itong lumang kaso na hanggang ngayon nga, ngayon ay binalik. Ako, gusto ko lang malaman, sino ba talaga ang nasa likod po nitong pelikula? Kaninong pera yan? Kaninong pera yan? Sino tong binanggit itong, ano pangalan? Vin Sentiment. Sino yung mga nasa likod dito? Kung pareho yung ating mga kwento. Sige po, attorney. Yes po, tinanong po namin yan sa kanya sa korte at ang naging sagot niya ay siya. Siya ang producer at siya ang nag-direct at siya ang naglikha. No? Kasi tinanggihan daw po ni Mr. Vic Del Rosario na i-produce yung pelikula. Kaya siya na mismo ang naghanap ng sarili niyang funding. Sa mga submissions po sa pelikula, nung siya ay nagpapareserba sa mga sinihan, ay DY Productions, no? Meaning Daryl Yap. Siya pa rin, no? Siya pa rin yung nakalagay dun sa mga papel. Kaya ang naging desisyon ng aming kliyente, mag-focus na lamang dun sa mga verifiable na hawak naming dokumento kung saan siya talaga, siya yung lumalabas na producer at director, writer nitong pelikula. Kasi isusundatan ko lang, does he have a personal axe to grind against Vic Soto? Or do you think that this movie is politically motivated? Ayun na lang, i-rephrase ko yung aking question. Yun. Marami nang nag-suggest sa amin na merong mga politiko sa likod nito, no? Pero ang decision po ng aming client ay huwag itong patulan, no? Doon mag-focus kami sa kung ano yung verifiable na hawak naming facts. Kung saan si Mr. Daryl Yap po ang nasa likod ng pelikula. Kung meron mang lilitaw later on na siyang producer bukod kay Daryl Yap, tsaka na lang po siguro kami maghahain ng kaukulang reklamo. Pero sa ngayon po kasi ito lamang po yung facts na meron kami. Okay. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.